Mga tropa, halos lahat na yata ng patungkol sa North Korea ay parang mga revelasyon sa mundo. Sa sobrang higpit at strikto ba naman ng mga patakaran dito ay talagang salang-sala ang bawat pagpasok at paglabas ng mga impormasyon mula dito. Kakaunti lang din ang mga larawan, videos at iba pang pribadong impormasyon ang makikita sa online patungkol sa North Korea. Pero mga tropa, nakakita na ba kayo ng ilang legit na photos mula sa bansang North Korea? Sa video natin ito ngayon mga tropa ay pag-uusapan natin ang kwento sa likod ng 10 smuggled photos na mula sa North Korea. Dito lamang yan sa channel na kung ikaw ay may alam sa mga bagay-bagay, kayo ay laging mapapalagay. Tara, simulan na natin. Una sa listahan mga tropa ay ang larawang ito. Hindi naman na nakakagulat mga tropa kung malaman man ninyong maraming mga homeless sa North Korea. Madalas na mapag-usapan kung gaano talaga kalala ang estado ng ekonomiya ng bansang ito. At kahit pa na ilan beses pang pagtakpan, lalabas pa rin ang katotohanang isa itong mahirap na bansa o pinapahirapang bansa. Isa ang larawang ito mula sa North Korea na pinaniniwalaan ng nakararami na imahe umano ng isang mag-amang walang tirahan. Para sa mga tropa nating curious dyan, no? Well, talamak rin naman ang mga homeless sa bansang ito. Isa ito sa mga isyong panlipunan na hanggang sa ngayon mga tropa ay sinasabing hindi pa rin maresolbahan ng nasabing bansa. Sumunod mga tropa ay ang larawang ito. Kung susuriing mabuti, makikita sa larawan ang 2 batang tila nag-aayos ng mga inaning mais. Pero mga tropa, ito ang twist. Ayon sa ilang mga impormasyon, ang tunay na istorya umano ng larawang ito ay kumakain ang 2 batang ito ng mga nasabing mais kahit pa hindi pa ito luto. Isa umano itong manifestasyon at matibay na patunay kung bakit ang North Korea ay isa sa may mataas na bilang ng mga batang nagugutom at malnourished. Ang sumunod naman ay ito mga tropa. Ayon sa mga impormasyon, kuha ito ng isang turistang bumisita sa isang museum sa North Korea. At gaya ng tipikal na eksena at gaya din ng palagi kong nababanggit sa ating mga videos, kontrolado at talaga namang may malaking kakapusan sa kuryente ang bansang ito. Ayon pa sa mga impormasyon ay naaktuhan umano ng bantay ang pagkuha ng litrato ng turistang ito. At kaya naman ay inutusan ng bantay itong turista na burahin ang larawang kanyang kinuhanan. Sinubukan din umano ng bantay na ipaliwanag sa turistang ito ang dahilan ng blackout. Pero mga tropa, ito ang dahilan na sinabi niya. Ang nagaganap umanong power outrage sa North Korea ay kagagawan umano ng Amerika. Aba, matindi. Sa kabutihang palad mga tropa ay na-save ng turistang ito ang kopya ng nasabing larawan at mabuti na lang din at nagkataong hindi ganun kahigpit ang bantay na lumapit sa kanya. Sa higpit ba naman ng North Korea, aba isang maling galaw mo lang ay maaring may kalalagyan ka talaga. Kaya napakaswerte nitong turistang ito. Pasok din sa ating listahan ang kuhang ito. Kung susuriin mga tropa ay napakaraming mali sa larawang ito. Una ay ang kawalan ng safety gears ng bawat trabahador. Pangalawa naman ay ang unsafe na working site. Sa kabila ng nakakatakot na reputasyon ng North Korea mga tropa, hindi maitatanggi na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin sila technologically advanced gaya ng karamihan sa mga bansa. Kadalasan ay sa manual labor pa rin sila nakaasa. Sa higpit din ng bansang ito mga tropa, malabo rin makapag-import ito ng magagandang klase ng construction materials.
Hindi naman sa minamaliit natin ang kalidad ng mga materyales na mula o gawa sa North Korea. Pero mga tropa, 2023 na at aminin na nating mas lamang ngayon sa kalidad yung mga may pangmalakasan ng technology kaysa sa mga Stone Age styles. Tama diba? Tama! Back to story tayo. Kung susuriin, kita sa larawan ng delikadong lagay ng mga trabahador sa bansang ito. At take note mga tropa ha, sa Pyongyang pakuha ang litratong ito sa mismong capital city ng North Korea. Paano pa kaya sa mga remote areas at iba pang malalayong probinsya sa bansang ito? Gaano na lang kaya ang kanilang ginagawa? Ayon pa sa mga impormasyon ay may mga kaso na ring naitala kung saan ang mga construction workers ay binawian ng buhay dahil sa aksidente sa kanilang trabaho. Patunay lang ito mga tropa na bukod sa military might, kinakailangan din ng bansang ito na mag-invest sa kanilang mga manggagawa at magpatupad ng mga safety working protocols. Ang sumunod naman ay ang larawang ito na patunay na kahit pa may ranggo o posisyon ka umuno sa bansang ito ay hindi ka pa rin ligtas at prone ka pa rin sa hirap ng pagtatrabaho. Hindi naman sa pagiging OA mga tropa pero kung pagbabasihan ang larawang ito, makikita ang isang sundalong nagbubuhat ng mabibigat na kahoy. Kung tutusin, wala na dapat ito sa trabaho nila pero dahil nga North Korea ang ating pinag-uusapan iba na ang magiging storya. Inaabuso kasi nila ang kahit mga sundalo o opisyal at dahil nga sunod sila ng sunod sa utos ni Kim Jong-un ay naaabuso ang kanilang pagiging loyal kaya kahit anong ipagawa sa kanila ay ginagawa na lamang nila itong pikit mata. Sa larawang yan ay magkakaroon na rin tayo ng ideya na malamang sa malamang hindi lang mismo yan ang ilan sa mga dagdag na trabaho sa mga sundalo doon. Sumunod naman mga tropa ay halos kaugnay lamang sa nauna. Kung may batang nagugutom, tiyak ay may mga bata naman na napipilitang magtrabaho para maiwasan ang gutom o ang uhaw. Sa kuhang ito mga tropa ay makikita ang dalawang batang babae na tila ba ay mayroong buhat-buhat na timba na paniguradong nag-igib sila ng tubig mula sa kalapit na lugar. Hindi gaya sa karamihan ng mga bansa ay easy access na lamang ang tubig. Sa North Korea mga tropa ay iba pa rin ang sitwasyon nila doon. Kulang sila sa irrigation o mga water pipes para masuplayan ng mabuti ang residente o ang lahat ng residente ng North Korea. Bata, matanda ay wala talagang takas sa hirap ng buhay sa bansang ito. Pasok din sa ating listahan ang larawang ito na talaga namang sasagot sa tanong ng ilan dyan. Siguro minsan mga tropa ay naisip nyo na rin na kung mahirap ba talaga ang buhay sa North Korea at kung ganun ay bakit hindi na lamang umalis ang mga tao mula sa bansang ito. Well, napakadali lang ng sagot dyan mga tropa. Una, bukod sa hindi affordable ang transportation dito ay kontrolado ng gobyerno ang anumang flights o biyahe paloob at palabas ng bansa. Usually mga tropa ang pinapayagan lang ay yung mga may importante talagang lakad na syempre pabor at makatulong sa gobyerno ng North Korea. Sa sobrang desperado ng gobyernong ito na panatiliin sa North Korea ang lahat ng citizen nito, lahat ng border ng North Korea ay bantay sarado ng kanilang sundalo. Napakahirap kung babalakin man ng kung sino na tumakas mula sa bansang ito. Bakit kamo? Well, tignan nyo na lamang ito. Sa larawang ito mga tropa ay makikita ang mga bakod na nagsisilbing border ng North Korea. Hindi yan basta mga tropa dahil ang mga bakod na yan ay mga barbed wires na electrically activated.
In short, sinumang madikit dito ng aksidente man o sinadya ay talaga namang makakatikim ng kuryente, di gulat. Ang sumunod naman ay ang larawang ito na halos konektado rin sa mga nauna. Dahil nga sa kagustuhan ng gobyerno na panatilihin sa bansa ang mga residente nito, ay ipinatupad nila ang batas na maaaring patayin ang sinumang maaaktuhang tatakas palabas ng North Korea. Dagdag pa dyan mga tropa ay patay ka na nga, pati ang pamilya mo na first and second degree ay makakatikim din ng parusa. Maaring ikulong o kitilin ang buhay ng mga ito. Oh my God. May mga bantay sa kada borders nito na sa oras na may mga maispatang tumatakas ay may kapangyarihan ng mga ito na paputukan ang sinumang tao na lalabas sa border na yon ng on the spot ayon sa utos at batas ng kanilang gobyerno. Nakakatakot yan mga tropa, no? Lalo na't kilala ang reputasyon ng bansang ito na wala umanong sinasanto. Patunay na rito ang larawang ito ng isang babaeng militar na nakasakay sa isang gunship malapit sa kanilang borders. Ayon sa mga impormasyon, paniguradong ang trabaho umano nito ay literal na to look and to shoot sa sinumang tatakas. Sumunod mga tropa ay ang kuha namang ito ng napakahabang pila ng mga pasahero. Alam kong sanay na ang mga Pinoy sa mga pilang gaya nito, pero mga tropa, iba naman ang sitwasyon dito sa North Korea. Bukod kasi sa kakaunti ang mga sasakyan sa North Korea ay wala ding iba pang alternatibong pamamaraan o sasakyan na maaaring gamitin ng mga pasahero sa bansang ito. Kaya naman sa araw-araw ay ganito ang kadalasang sitwasyon ng mga commuters doon. Siguro kung gusto mong mauna o makasakay agad ng maaga ay mga ilang oras pa lang bago ang biyahe ay kailangan na nandoon ka na agad at nakapila. At ang pinakauna sa ating listahan ngayon mga tropa ay walang iba kundi ang larawang ito. Gaya ng palaging nababanggit ay malala ang sitwasyon ng manggagawa sa bansang ito. Patuloy pa rin ang sistema ng forced labor mga tropa at kapag sinabing forced labor, wala itong tinitingnang edad o kasarian, mapabata man o matanda, babae man o lalaki ay walang makakalusot. Sa larawang ito ay makikita ang isang bata at isang sundalong nakatayo sa likuran na animoy nagbabantay sa mga bata upang masigurado na silang lahat ay nagtatrabaho. Wala gaanong impormasyon ang nakalabas patungkol sa context ng larawang ito, pero ayon sa ilang mga teorya, malamang na ang bata umano ay napasok sa forced child labor dahil sa isang minor violation o marahil ay may nagawang violation ang miyembro ng pamilya ng batang ito at nadamay na lamang siya sa parusa. Isa ang child labor mga tropa sa mga isyong pilit na pinagtatakpan ng gobyerno ng North Korea. At ayon pa sa mga impormasyon, ay ilan sa mga trabahong pinapagawa sa mga bata ay ang mga gawaing bukid na kung saan ay maghapon silang nagtatrabaho dito. At eto pa ang malala mga tropa, no? Kung minsan ay walang bayad o wala man lamang na kahit anong binibigay na pampawi sa pagod ng mga bata itong mga sundalo. Talaga namang napaka ng gobyerno ng North Korea. Hindi man lubusang mapakita ang sitwasyon ng North Korea sa mga larawang ito ay malamang sa malamang na nagkaroon na kayo ng ideya sa mga kaganapan dito. At yan po ang ilan sa mga smuggled photos ng North Korea. Kung meron man po kayong correction o karagdagang impormasyon sa video na napanood nyo ngayon mga tropa ay maaari kayong mag-iwan ng comment sa ating comment section below. Maraming salamat po mga tropa at kita-kits muli tayo sa ating mga susunod na videos. Mata ay masyo! Living life, every day, late at night, not okay. All I want
and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything.